Kasunod ng malalagim na aksidente sa SC Tex at NAIA, kaliwat kanang hakbang ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno para tugunan ang issue. Pero ano nga ba ang pangunahing dahilan ng mga disgrasya sa kalsada? Narito ang agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Zero accident. Yan ang malaking layunin ng Land Transportation Office. At simula ngayon, nakadeploy na ang kanilang mga deputized enforcers sa mga expressway sa bansa. Ang nationwide crackdown na ito ay isa sa mga sagot sa dumaraming insidente ng malalalang banggaan na madalas ay hindi dahil sa masamang kalsada o panahon, kundi sa mali ng tao. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, mahigit 31,000 road crashes ang naitala noong nakaraang taon. Mahigit 4,000 dyan sa mga expressway nangyari. At ang pangunahing sanhi, reckless driving. Mula sa speeding hanggang sa hindi tamang pagliko, ang mga simple pero delikadong pagkakamali ng mga driver ang nasa top list ng mga sanhi ng banggaan. Mga pagkakamaling pwedeng iwasan pero nagiging sanhi pa minsan ng kamatayan. Pinakamarami sa mga banggaang ito ay mga kotse ang involved kung saan mahigit 17,000 ang naitala. Kasunod ang mga motor na nasa mahigit 15,000 habang ang mga bus ay nasa mahigit 1,000 lang. Ang problema pag bus ang involved, more often than not may fatalities. Diba? Pag sa expressway nangyari, it's not much. 13% of all accidents happen inside the expressway. Karamihan ng expressway natin are all located here in Luzon. Isa lang ang nasa Cebu. Kaya naman pinalalakas ng LTO ang pagbantay sa mga expressway. May dagdag na mga enforcer, mas maraming ilaw, speed guns at mobile patrols na nakadeploy 24/7. Kasabay din ito ng mga reformang balak ipatupad pagdating sa driver training at pagkuha ng lisensya. Wala nang face-to-face kasi baka doon pa nagkakaroon ng magic. No? With this development, once we complete this entire infrastructure, this online infrastructure, then lahat po ng ating loopholes sa driver's license natin, masasagot na po natin. Strict implementation lang. Nauna nang sinabi ni Transport Secretary Vince Dizon na bukas ang pamahalaan sa pakikipagtulungan sa private sector at civil society groups para pagtulungan ang issue ng road safety. We will work with them. No? We will work with the different groups and consult with them and ask for ideas and also help in enforcement. No? Kasi importante dito and help in also bringing to our information all these incidents na nakikita. Malinaw ang mensahe, karamihan sa mga banggaan maaaring maiwasan at ang road safety hindi lamang trabaho ng pamahalaan. Ito ay responsibilidad ng lahat. Kaya't kung ikaw ay nagmamaneho ng sasakyan, motor o bus, maging maingat at makibahagi upang maiwasan ang mga aksidente at kamatayan sa daan. Para sa agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel.